Gano'n. Sobrang mahal kagaya ng, bahay dito. Kunyari, ikaw ay mangungupahan. Singit ko lang, ikaw ay mangungupahan, 'no? Etong bahay namin, 2 kwarto, 1,000, ilan ba 'to? Hindi, 2,300 square foot, nasa magkano, 5,000, 5,000, CI, 6,250 uupahan yung ganito in USD, 'no? Higit, kumulang mga 400,000 pesos kapagka inupahan yung mga ganitong bahay ho. Anyway ho, mga kababayan, tigil na natin yan, puro murahan lang naman po. O eto, paano kung yung ibang tao naman ang gumawa ng mga ganito? Oh, 'di ba? Paano yung ibang tao naman ang gumawa ng ganito? Ako ho, naniniwala sa umpisa pa lang AI 'to. Hindi naman ho tayo kagaya nung mga ibang DDS na, "Ay, o sige, dahil kalaban natin yang dalawa na yan, si Maharlika at yang kalbo na yan, eh, sabihin natin totoo yung, picture na kumakalat na nandoon sa kama yung isa na nagbembangan yung dalawa." Hindi naman ho tayo ganyan, mga kababayan, 'di ba? Eto AI ho. Siyempre siguro yung mga nakakagawa o gumagawa ng mga ganito, ginagantihan sila, binabawian sila, nire-restbackan sila, mga bossing. 'Di ba? Sabi nung, nag-post, ito mga DDS mainit-init pa na balita. Maharlika Boljakera at si Dean Chase nakipagtalik pala bago nila ginawa yung AI photo ni PBBM. O ngayon, sila yung ginagawan ng ganito. Alam mo ba? Kailangan tanggapin nyo yan. Bakit? Mahilig kayong gumawa tumitira kayo ng pagganyan kapagka tinira kayo, dapat tanggap nyo din. 'Di ba? Sabi ni Rodrigo Duterte, parang nakita ko na yung picture na yan. Matagal na yan Walang silbi ang taong yan, bossing. Ewan ko. Nakatira daw sa Amerika, sa Estados Unidos. Naalala nyo si Maharlika? Nung pinuntahan niya yung yung isang gusali sa Los Angeles. At sinasabi, tipo bang parang FBI or something, may FBI dito, ganun. Ginawa ko? Pinuntahan ko mismo doon sa Los Angeles. 'Di ba? Pinuntahan ko mismo doon sa Los Angeles yung sinasabi niya para patunayan na hindi totoo yung kanya sinasabi. Wala. 'Di ba? Nagalit sa akin yung mga DDS, pasikat ka, no? Pasikat ka, talagang pinuntahan mo pa, ganyan. Ayaw nila na madidibak sila, mga bossing. Sumbong na sa ICE yan, baka may kaso yang si Kalbo. Grabe, ano? Ngayon, mga kababayan, eto matatawa kayo. Ayun, umubo ako, no? Matatawa kayo. Ito po ay isa, kung di ako nagkakamali, doon sa nagpapa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, tinatanong si Sir na congressman na si Nisay, tinatanong siya, ano ba yung sinasabi nyo na binayolate na konstitusyon ng ating presidente? Ayun. Pakinggan nyo mga kababayan kung ano ang isasagot niya. I would like to address the questions to the Honorable Nisay. So, for clarity, Ulitin ko yung nagtatanong, ang tinatanong ho, yung si Congressman Nisay. No? Kung hindi ako nagkakamali, isa doon sa nagpapa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos. the grounds for the first allegation is based on culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Is that correct, Madam Chair? The Honorable Nisay? Yes, Madam Chair. Madam Chair, may we know from the endorser which specific, in terms of the culpable violation of the Constitution, which specific provision in the Constitution did in this case, the President violate? Representative Nisay may answer. Uy, ano daw sa konstitusyon yung binayolate? Anak ng putik na yan.
Dapat to, syempre kapag ka ikaw isa sa nagpasa ng impeachment, alam mo na agad lahat yan. Di ba? Kayang-kaya mo sagutin yan, mga bossing. Easy lang sa iyo yan. No? Kumbaga, inuumpisahan pa lang yung itatanong, alam mo na kung ano yung itatanong niya at ready ka na na sagutin agad yung kanyang tanong. Eto hindi, naghahanap pa ng isasagot eh. Oh. Di ba? Kaya ano po ang katutunguhan nito, mga kababayan? Malaki ang tsansa na walang patutunguhan itong impeachment nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Uy! Sir, uy! Sagot! Tagal naman yan. Anak ng putik na yan, oh. Ano ba naman yan? Sir, baka makakasagot ka na. Sabi ni Chris Angel, Boss Mark, mukhang nagre-research pa. Hindi prepared, The question is the specific provision of the Constitution which was violated by the impeachable official. Yes, Madam Chair. Madam Chair, can request 2 minutes break. Nako, break! Humingi ng break time. Parang yung dating Pangulong Duterte, nung naalala ko nasa Senado, yung si Risa Ontiveros ang nagtatanong, break. No? Putik na yan, mga gustong ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos talaga. Of course. Let us be reminded by our understanding about the sufficiency in substance that the offense alleged we should be able to connect the offense alleged to the ground of impeachment under which the same is anchored. And I wish to believe that this is the rationale behind the question of the Honorable Padiernos, why he is asking what specific provision of the Constitution was actually violated in relation to allegation of the kidnapping and arrest of the former president. Ano nga naman yun? Kasi isa doon sa inirereklamo nila kay Pangulong Bongbong Marcos yung pagpapakidnap daw po kay Rodrigo Duterte na ngayon nandoon sa dahig. Ngayon, eto pa. Si Brian po naman ang magtatanong, mga bossing. No? Congressman Brian po. Just for clarity, would it be possible to ask the endorsers if they're aware of any kidnapping cases that were filed against any members of the administration in relation to the ICC arrest? Ayan ha.